Tanungin mo muna yung sarili mo na bakit ako nainis? Ituloy natin. Okay, alam mo may abandonment issues ka sa... Huwag mong personalin. Malis ka na. What's up guys? Welcome to Do You Think? Ako nga pala si Tio Bry, ang host nitong podcast na to about self-improvement. At kung gusto mo naman mag-improve ang buhay mo, mag-subscribe ka na dito. Tulungan mo tong channel na to mag 100,000 subscribers. At siyempre kung gusto mo naman pakinggan sa kotse, mag-follow ka din sa Spotify. Pwede mo siyang mapakinggan at i-rate mo na rin yung podcast kasi makakatulong to sa algorithm namin. So ito napaka-espesyal ng araw ngayon. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Ang guest natin ngayon, siyempre, nag-guest ko na siya sa Tio Bry Podcast. So sa akin, nagustuhan niyo siya. Ibabalik ko siya ngayon. Pero this time, sa Do You Think dito sa podcast na to. At I'm sure kayong mga lalaki, mga babae, madami kayong matututunan sa kanya. Isa siyang content creator. Siyempre, kung mag-follow kayo sa TikTok, kay Shakti, di ba? Ma-follow nyo. Ano rin siya? Kumbaga, matatawag kong light worker. Di ba? Kasama ko sa spiritual community. Walang iba kundi si Kay Shakti. Yan. Hello everybody! Thank you for having me again, Tio Siyempre, Bry. siyempre. Grabe, it's an honor. Naman. Thank you. Nitong mga huling ano yung mga pinagkakaabalahan mo lately? Okay. Lately, bale, yun nga, nabanggit mo na I'm creating contents in TikTok. Ngayon naman, mas nagpo-focus naman ako sa YouTube ngayon. Still creating contents, pero more on like, ang atake naman dito is showing life, yung daily life namin, yung embodiment talaga of how we live our lives every day. Kasi di ba sa TikTok, I always speak. I always teach people. Pero this time, sa YouTube naman, yun yung chance naman din, kasama ko naman yung husband ko, na pinapakita talaga namin how we live our lives every day. Kasi I always believe na mas may weight and may impact pag nakikita talaga ng tao na ginagawa nyo ba talaga yung mga sinasabi nyo or tinuturo nyo. Yun. So, mas focus ako ngayon sa YouTube. Plus yung group mo pa, no? Yeah, Community mo. Yung community ko, Soul Harmony, yun. Ano pa yun? It's just growing and growing. So yun naman, I maintain na laging, yun naman yung parang anchor lang namin yun. Kumbaga pagka after busy day, or na busy ka sa, let's say, sa mundane, may mababalikan ka na community, na grupo. Tapos yun yung mag-anchor back ulit sa'yo. Mismo. So sa panahon ngayon, Kay, ano yung nakikita mong sa society natin, sa mga nangyayari sa social media? Ano yung nakikita mong mga problema na dapat i-address natin as a society, as a community? Siguro ngayon dahil nga sobrang advanced na ng technology natin, diba? And most of the time, ang daming tao na they're always on their phones. Lahat kinukuha na, lahat nasa cellphone, nasa media and all. Ang feeling kong nawawala na tayo is connection, connecting with other people, being present with other people. You know, yung as simple as, kunyari, mag-usap tayo. Ang daming tao na nanonotice ko lang madalas, no? Isang grupo kayo or minsan one-on-one na usap, pero hindi naman siya present, hindi naman siya like fully attentive sa'yo. So, nagre-reflect din yun parang they're always on their phone. So, feeling ko yun nawawala na ng human connection. Yun yung napapansin ko na hindi na masyadong katulad before. Okay. Yun. Ano yung implications ng wala ng human connection sa tao? For me, wala nang, hindi ka na fully penetrate sa kausap mo. Like example, kung may kausap ka na someone, sometimes marami kasing tao, they just cannot fully express what they want to say. Sometimes yung pinaka-message na they want to tell you nasa in-between ng mga usap nyo. So parang yung magagawa mo lang naman talaga maging connected dun sa tao if you feel mo rin yung emotions niya or yung pinagdadaanan niya. Yun. So parang yun yung for me, feeling ko na nagkukulang madalas. What's your definition of abundance? Abundance sa akin. Nakakatawa yung definition ko ng abundance kasi nag-change siya . So nung mas bata ako, feeling ko pag marami kang pera, yun, abundant ka na. So nung nagtrabaho ako, naging FA ako,
No, which is yun yung dream job ko simula pagkabata. So at the age of 20, 21, I was earning this much. Nafe-feel ko pa rin, bakit parang still meron pa rin kulang, may emptiness, ganon. Na parang they say na pagka na-reach mo na yon, before nasasabi, pag na-reach mo na yon, kailangan mo magtrabaho para magkaroon ka ng ganyang money. Feeling ko, yun na, nakuha mo na. Pero bakit at the end of the day, empty ka pa din? So, nag-change na. So, sinik ko na ano pa talaga yung meaning ng abundance? I feel naman na I'm abundant now. So, nag-change naman siya, feeling ko sa friends. Feeling ko pag mas marami kang friends, abundant ka rin nun. So, ngayon naman, nasa stage na ako ng life ko na actually yung abundance is more on like hindi mo siya mahahanap in the physical. Kumbaga manifestations na lang yung mga nakukuha mo in the physical eh. Kumbaga byproduct na lang yun na kung ano yung nararamdaman mo. So for me, lahat nanggagaling inside. Dapat ma-realize, na-realize ko muna na abundant ako dahil pagkagising ko, meron akong safe place, may bahay ako, may kinakain akong masarap na pagkain. Yung nasa mga simple things. Doon ko na-realize na doon mo pala pinakamahanap yung totoong abundance. Nasa mga simple things siya na na-overlook natin. Yun, so nung time na na-realize ko na yun na nasa simple things pala siya, doon ko na mas notice yung bigger things na nung before, actually abundant naman na pala talaga ako noon. It just so happened na masyado kong, pagka na-reach ko ng isang bagay, kunyari eto, nakuha ko na yung trabaho, isipin ko na, what's next? Ano pa yung mas malaki dito? Ano yung, laging ganun, chasing for the next big thing na hindi ko na ina-appreciate what I have in the present, kung ano yung nasa harap ko. Yun. So you mentioned may roof, may ganyan. Paano yung mga taong walang makain, walang roof, walang Sa tingin mo, paano nila maayos yung buhay nila? Ako, I always believe na everything starts within. No, yung physical reality natin is just a byproduct of our internal world. And most of the time, ang mga tao, they would always try to control what's happening in the physical. Kaya ang daming tao, they feel lost and confused. Kasi yung hard work or yung trabaho na ginagawa nila, it's always addressing the physical. Tapos at the end of the day, ma-realize sila, ba't ganun parang wala pa rin nangyayari? Diba? So for me, para may transition or shift na mangyari sa life ng isang tao, you should always start with you. You should always start within. Ayusin muna natin yung mindset natin, yung internal work, inner work, mag-focus tayo doon. Kasi everything that happens internally, magre-reflect yan outside eh. So may lag lang. Lagi nga nila sinasabi daw sa physical reality, it's always meron lag. May delay siya palagi. So, hindi ibig sabihin na hindi mo pa nakikita in the physical doesn't mean nothing is happening behind the scenes. Kasi for me naman, as long as you're doing something na parang magkaroon ka ng growth, you're doing your inspired action, yun yung, law of cause and effect, diba? So, whatever you do in the present, something will happen in the future. Something will happen tomorrow. So kung ano yung pinipili mong choices na gawin in the present, merong effect yan kinabukasan. So for me, being intentional sa buhay natin. Yung word na intentional, I always hear that na, even before. And pag sinasabi yun sa akin, mababaw, and at the same time, wala siyang, dahil siguro hindi ko pa naiintindihan na bakit importante bang mabuhay na intentional ka? Now I realize, nung naging spiritual na, nung nag-dedicate na talaga ako sa inner work ko, ang intentions pala natin, it gives us directions. So doon ko na-realize the reason why, kaya pala sobrang importante, intentional ka, meaning to say when you be intentional, may awareness ka sa lahat ng choices na ginagawa mo. Itong choice ko na ba gagawin ko today is makakabuti ba to
sa mangyayari sa akin kinabukasan, or alam mo yun, iniisip mo yung magiging effect sa'yo. So, lahat ng bagay na gagawin mo, if you're intentional with it, nagkakaroon siya ng direction. Kasi pansinin mo, pag walang intentions in anything you do, pag walang intentions, sabog-sabog yung resulta. Diba? Could you expound more of being intentional? Like for example, paano? Let's say, example na lang, diba, nabanggit ko nga na nagpo-focus ako ngayon sa YouTube. So, I'm creating contents nagpo-vlog lang ako ng daily life namin. So, yung kino-content ko na yon, you can say na pwedeng randomly nagsushoot lang ako ng anything na gusto ko. Pero, ang hindi alam ng mga tao, bago ko pagawin yon, I always think about ano yung gusto kong mai-provide or gusto kong value na maibigay sa mga manonood. Yung end goal. Yung end goal. Yun yung intention ko. Like, do I want na ma-feel good or may ma-realize sila about something in their life? So, specifically, kung kunyari gusto mong ma-realize sila about, let's say, presence or like yung gratitude, meron ka ng ganung intention eh. And then from that intention, doon ka nagkakaroon ng step-by-step procedures na paano mo ba gagawin to. It's always about that eh. Like, hindi lang tayo aware na yung intentions is so important. Like, example, sabi ko, ito lagi kong ina-example to sa community. Para lang mas simple yung, yung explanations ko. Sometimes, diba, kunyari, meron kang kausap. No? Kunyari, tayong dalawa. Parang, ang intention ko talaga is, nagkaroon tayo ng argument. Ang intention ko talaga is makipag-away sa'yo. Yun talaga yung at the back of my mind, gusto kong matrigger to eh. Gusto kong makipag-away dito. Yun yung intention ko. Pansinin mo yung magiging flow ng usap ko sa'yo, papunta din doon. Kahit naman hindi ko iniisip yung sasabihin ko, pero yung flow and yung energy na na-emit ko sa'yo, papunta dun sa aawayin kita. Pero kung ang intention ko is, gusto kitang maintindihan, Bri. Gusto kong maging compassionate, gusto kong mag-forgive, gusto kitang i-understand. If that is my intention, yung flow din, yung pagkaka-deliver ko rin ng words ko sa'yo, umaayos din siya. Yeah. So yun. So yun lang for me yung Mismo. So dapat intentional. Intentional. So ngayon, ito naman, pumunta naman tayo sa mga gusto nilang marinig. How do you manifest good things in life? Para dun sa mga taong, for example, nawawala na ako ng pag-asa, whether it's in relationships, so isa-isahin natin, relationships, pera, kapayapaan sa sarili. Manifesting is very easy eh, kung tutuusin. Kasi everyday, hindi lang tayo aware, talagang we really manifest a lot of things to happen in our life. Whether that is good or bad, something desirable, undesirable, we manifest everything. And kung ano yung laman ng mind mo, ng heart mo, nervous system mo, yun yung namamanifest mo. So for me, if they really want to be really good at it, na mag-manifest, focus on inner works. Kasi when you want to manifest something, syempre lahat naman tayo, we want to manifest good things. Diba? Sino ba namang gusto mag-manifest ng masasama or like pangit na diba? Pero yung nangyayari kasi when we are not intentional and if marami tayong nakikarry na baggage or pain or wound sa atin, na-attract natin yung mga sitwasyon na hindi natin gusto. Kasi merong resistance eh, merong fear. You are driven by fear, you are driven by greed, by anger, by jealousy, kung ano man. Lahat ng internal state, kung ano yung meron ka internally, yung internal state mo, yun yung na-attract mo. So for me, yung manifestations, it's easy na lang eh. Basta as long as nagawa mong mabuti yung work na kailangan mong gawin, which is yung awareness natin sa sarili natin. Diba? Sobrang importante no, na we know kung saan nanggagalit tong wound na to. Yung mga triggers natin, alam natin saan, anong ugat niyan. Hindi lang for me, hindi lang enough na alam mo. Kasi maraming tao, actually ngayon, diba? Kasi marami naman nag-awaken eh. Diba pansin mo? Pero, so sila, parang open up sila na yung importance ng pagiging aware. Pero, ang nakikita ko naman problem these days, nagsastop na doon sa having an awareness. Wala nang healing. Wala nang healing, wala nang embodiment, wala nang integration. Kumbaga parang,
alam ko naman din na nanggaling yan dahil may abandonment issue ako dahil nung bata ako, iniwan ako ng nanay ko, ng tatay ko. In-acknowledge na lang nila na victim mindset pa rin yun for me eh. If you're not doing something to address that, you are still in that state na parang victim mindset ka pa din. Hindi mo pa rin nagagawa yung totoong work. Awareness without action is useless. Aware ka lang na something na ito yung nagbigay ng pain sa'yo. Pero kung wala kang gagawin to address that, wala pa din, 'di ba? So, definitely, kung ano yung mamamanifest mo, dahil yun dun sa mga nakikarry mo, dun sa energy na kinikarry mo, 'di ba? So, okay. Sabi mo, address. Diba? How do you address it? For example, ituloy natin yung example. Okay, alam mo may abandonment issues ka sa nanay mo. Now, how do you address it? Para sa mga nanonood din. By facing it. Like, by, let's say, every day, no? Para sa akin ganito eh. Yung actually, mahirap kasi talaga siyang alamin. Yung pinakang ugat nun. Totoo. Ang pinaka nakikita mo lang is, example, yung, let's say ganito, nag-work ka, yung seatmate mo, all of a sudden, hindi ka lang pinansin. Diba? Pero pwedeng na-trigger ka dahil, grabe, bakit ganun siya? Hindi siya namamansin. Galit kaya siya sa akin? Or kaya, bakit may nagawa ba akong mali sa kanya? No, ang hirap minsan alamin, saan ba nanggagaling? Bakit ka natitrigger dun sa part na yon? So pagka tinrace back mo siya, malalaman mo na, ay, simula pa pala nung 5 years old ako. Nung simulang, meron ako pinapakitang artwork ko sa mama ko, tapos hindi niya pinansin. So na-feel ko na, hindi valuable yung naibigay ko, na ipakita ko sa kanya. So para sa akin, for you to address it, don't walk away from your triggers. And in a sense na when triggers come up, every time na nag-emerge yung triggers mo, huwag mong personalin. Always look inwards. Bago ka magkaroon ng inis dun sa katrabaho mo dahil hindi ka pinansin, tanungin mo muna yung sarili mo na, bakit ako nainis? Saan nanggaling tong trigger na to? Kasi everything starts from questioning yourself. Yun daw yung pinakamagandang gift na binigay din sa atin bilang tao, yung ability natin to question. Kasi pansinin mo sa lahat ng species daw dito sa Earth, tao lang yung merong ability niyan. 'Di ba? Kasi yung animals or yung ibang species, insects, plants, wala naman silang kakayanan to question eh. Pero sa tao, sa atin lang binigay yung ability na yon, which is yung pagiging intrusive, yung pag-question natin, pag-i-inquire natin. So we have to use that wisely. We have to use it. Kaya nga 'di ba pag bata tayo sinasabi, pag masyadong matanong yung bata, ay matalino yung bata yan, malayo yung mararating niyan. Saan nanggagaling yun? Kasi ibig sabihin, from you just questioning something that happens in your life, it makes you grow. It helps you expand. Actually, asking a lot of questions opens a lot of opportunities. Exactly. Opens a lot of Exactly. Yun. So, yeah. Kaya yung mga mamaro, wala nang natututunan eh. Yes, totoo. Yung nag-stop, yun nga sinasabi nila palagi, the most dangerous place a person could be is yung pag napunta ka na daw dun sa state na, okay na ako, wala na akong gustong matutunan. Kasi tayo as tao, and yung contract natin na sinainan, na the reason why we are all here is because every day we learn, every day we grow. So we never stop learning. Diba? And pag napunta daw ang tao dun sa state na lahat alam ko na, that's the most dangerous place a person could be kasi wala nang growth doon. Malis ka na. Oo. Wala nang growth. Okay. So ngayon, when you face it, gusto kong himayin. How do they face it? How do they face the trauma? Okay, kasi pagka face natin siya, ibig sabihin, you are going deep sa sarili mo. Diba? Is there, ano yung mga pwede nilang gawin para ma-face nila? Number one, stop blaming other people of your miseries. Stop blaming other people because na-trigger ka. Dive deep ka sa sarili mo. So, ako lang, iba-iba naman yung ways natin. Pero siguro baka yung ways ko baka ma-share mo lang yung baka makatulong sa kanila.
every time na, until now kahit imaginein mo na nag-spiritual na tayo, di ba? We're in a healing journey, nati-trigger pa rin ako. So, I never stop. So, every time that I feel that, and hindi ako magpapa-hypocrite na sabihin na wala ako nararamdaman, still, may emotions pa rin ako. But, ang kinaibahan lang from before at saka ngayon, I always recenter myself. Zino-zoom out ko na agad yung sarili ko. From before na pag may nakatrigger sa akin, oh my God, ang sakit nun ha. Or parang kawawa naman ako. Parang hindi pwede yun, lalaban ako. Or like, aawayin ko din siya. Kung before, ganyan yung reactions ko ngayon, I just stop muna and pause. And then after, iisipin ko, wait lang, grabe nasaktan ako doon ha. I-acknowledge ko muna yung nararamdaman ko. Hindi ko iba-bypass yun. Okay, acknowledge. Acknowledge ko muna. And i-accept ko na nasaktan ako doon. It's so hard to accept. Maraming tao, if you really talagang observe a lot of people, it's really hard for other people to accept what they really feel. Maraming tao, they just want, siguro ano na rin nila yon, parang coping mechanism na lang din nila yon, na pagka nasaktan sila, just to show that they are not weak. Hindi ako nasaktan. Okay lang yan sa akin. Wala kang bilang sa akin, no? Oo, parang yun yung coping mechanism nila. Ninanumb nila yung sarili nila. But the truth is, meron pa rin talaga. So, naging resentment sa kanila yun. So, ako, number one, acknowledging what I feel. And then after, acceptance and honesty. Honesty na ito talaga yung until now, may pain talaga sa akin to. The reason why I emphasize honesty, there's a lot of people kasi na yung kagustuhan nilang maalis na sa sitwasyon na yon, tinatry nilang i-avoid yung nararamdaman nila just to justify na okay, tapos na ako dyan. Diba? Ayoko na sa sitwasyon na yan. Pero hindi siya ma-address pagka ganun eh. Kailangan mo talagang maging honest sa sarili mo na until now, may pain pa rin sa akin. Nasasaktan pa rin ako. And pagka nagkaroon na ng honesty yan, ano yan eh, kumbaga alam mo yung sa emotional scale, di ba yung kay Hawkins, David Hawkins ba yun? So from, di ba, parang the lowest emotional state daw is, shame, guilt, shame, guilt, tapos habang tumataas, di ba parang nag-ano rin, tas neutrality, tapos after neutrality, meron ng joy, yan na, yung love, ganon. Hindi mo kasi maaangat yung sarili mo agad-agad, na into joy agad. That is bypassing your emotions eh. Kailangan mo munang maiput yung sarili mo na neutral ka. So, para yung tanong doon is, paano mo mapuput yung sarili mo na neutral ka? Kumbaga, wala na ako, kumbaga, okay na sa akin. Kailangan mo na ng acceptance. Na-accept mo muna. And para magkaroon ka ng acceptance, kailangan honest ka muna sa sarili mo. And you have that understanding na that's okay. You are not your emotions. You are not your thoughts. Kung nasaktan ka man dyan, it's not your fault in a sense na yan yung ano mo eh. Yan yung, kumbaga, siguro sa soul contract mo, yan yung mga kailangan na i-address mo eh. So you just have to accept na itong mga challenging na part na emotion sa akin or nangyayari sa akin, siguro partly I have to experience that for me to learn something. Yung understanding na ganun. And you would only get that if you dive deep sa inner work mo. Kasi hindi mo ma-fake yung inner work, yung proseso niya. Hindi mo ma-fake yun eh, na just because, let's say, napanood nila tayo ngayon na, yun lang pala gagawin natin. Sabi ni Tio Bray, kailangan daw i-acknowledge natin, ganito. Not until gawin mo talaga yung tamang proseso, hindi mo siya ma-fake na okay na ako. Meron pa rin talaga. So, kailangan talagang mag-dive deep ka sa sarili mo. Yun. And i-acknowledge mo yung nararamdaman mo. What's the practice that they can do so that they can dive deep into themselves? Sa akin, outlet and expression is very important. Kasi any suppressed emotions na inaalaw natin, it grows. So, para hindi siya mag-grow, kailangan ng outlet. So, whatever it is na makakatulong sa kanila, like for me, nakatulong talaga sa akin nun is journaling. Sinusulat ko lahat ng nararamdaman ko, kahit magmura ako sa journal ko.
No, lahat ng nafe-feel ko, as in, walang wall doon. Wala akong boundaries when it comes, parang journal ako. Yun yung way ko. And then, may mga ibang kilala ko, dun yung nag-write sila ng, nagko-compose sila ng songs. Yung iba naman, they do it pag nagpe-paint sila. Yung iba naman, siguro sa activities, nag-workout, sports nila. Yun, so, kailangan lagi merong outlet. Kasi pagka walang outlet yan, nakukulong sa katawan natin, and it grows. Mapapansin mo, from yung energy lang na inis na from before, naging jealousy na, naging lumalaki siya. Lumalaki hanggang nagiging identity mo na siya. Yun. So halimbawa, sa isang tao na, for example, broken-hearted. Okay. Na paano siya mag-heal? Like for example, mapababae, mapalalaki. Broken-hearted, paano siya mag-heal? And then, to ensure that next time, hindi na maayos na yung maatak. Siyempre, number one, you give time for yourself to grieve. Siyempre, ang heartbreak naman is also the same na parang namatayan ka din in a sense na a part of you merong nawala. No? Especially if matagal kayo ng partner mo na to, talagang malalim yung pinagsamahan nyo. So, you give yourself time to grieve. It's okay na kahit umiyak ka, iiyak mo, i-acknowledge mo yung nararamdaman mo. If wag mong i-gaslight yung self mo na you're okay, kahit hindi pa naman, 'di ba? Para sa akin, wag ka munang mag-jump in ulit sa another distraction, which is having a relationship agad-agad. Kasi, which is maraming taong ganun, 'di ba? Na after a breakup, hahanapin ulit nila na magkaroon ng, parang binaban-ay nila, tinatapalan nila yung nafe-feel nila. So para sa akin, as much as you can, actually, kasi yung pain na yan, it's a blessing. It's a blessing in disguise. It's a gift in a sense na any pain, imagine mo yung pain na sobrang lala, sobrang sakit. It's, it's an energy. And sobrang potent na energy nun. And if yan matatransmute mo into something na very hindi na para tapalan yung pain na yon, matransmute mo siya, magiging power mo siya eh. So para sa akin, accumulate mo lang muna yon. Not to parang hindi mo siya ikikip na para, ay, gusto ko mag-revenge. Kasi baka na maisip nila gano'n eh, parang dinaramdam ko yung talagang pain na to, tapos gusto ko mag-revenge sa kanya. Gusto ko maging destructive, ganito, ganyan. Hindi. Pero you're embracing that pain. And you have that understanding na etong pain na to, binigay yan sa'yo, not to make you suffer, pero to make you more powerful. Ganda. Okay. So, para sa akin, if anyone is going through a breakup, muna nila. I-acknowledge muna talaga nilang mabuti yung nararamdaman nila. I-feel nila yung pain na yon. And yun yung best time for them to know themselves deeply. Kasi yung pain na yan, may pinang-ugatan yan eh. May pinanggalingan yan. And every time nakakaramdam tayo ng pain, yun yung way din ni God to tell us na I'm letting you know yourself kasi ine-expand ko yung vessel mo. Because sometimes, meron ka palang pinag-pray pala before na if you want a better relationship, let's say, I want a relationship that is fair, that would treat me good or nice, hindi pala ito yung tao na yun yung makapagbigay sa'yo. Diba? Pero, bago ko ibigay sa'yo yung tamang tao, i-expand muna natin yung vessel mo. Ayusin muna natin yung ikaw. And yung pain na yan yung magiging signal para malaman mo what needs to be fixed. Ganda nun. Oo. So pag nalalaman mo, yun na yung indicator nagpo-point out dun sa original trauma, ano nangyari sa'yo or whatever, getting to know. Kasi for me, yung talaga, nagbago na rin yung POV ko about that eh. Before kasi pag, di ba, feeling ko naman, halos lahat naman ng tao, they wouldn't want to experience pain. Pero ngayon, I'm already in the stage of my life na every emotions that I feel, I thank God talaga.
And I thank God in a sense na kahit na masakit, inis, kung ano man klaseng emotion yan, hindi lang yung good ones, pero even the bad emotions or the negative emotions, I say thank you. Kasi every time na nakakaramdam tayo ng emotions, ibig sabihin may connection pa rin tayo sa Kanya. Kasi ito yung pinaka na-realize ko din lately. Ang dami ko, din sa community kasi namin, marami ring mga depressed doon. And then, may mga ibang friends ako na they're going through depression now. Merong isang common denominator with all of them. Ano? Numbness. They do not feel anything at all. And which surprised me kasi I thought before ang depression is you feeling so sad, so low. I feel na parang ganun yung nararamdaman pag taong depressed. Pero ang totoo palang taong depressed, they feel nothing. Oh, they feel nothing. Ang lala nun. So, ang pinakang description nila, it's as if daw gumigising ka na para kang zombie. Wala ka talagang maramdaman. Kaya para kang hell. Kaya yung voice ni God sa'yo could not penetrate. Hindi mo na alam. You're so empty na wala ka nang marinig. Even, kaya nga it's so easy for them to harm themselves. Kasi they do not feel anything at all. So sabi ko, grabe, yun pala yung nararamdaman ng taong numb. So actually, yung feeling pala, even the pain, it's still a gift. So kahit na nasasaktan ka, nainis ka, as long as you have that emotion, ibig sabihin, kaya pa rin makapagbigay ng message agad-agad ni God sa'yo. Kaya mong marinig yun. And hindi mo mapuput yung sarili mong sobrang lost ka. Mismo. Yun. Mismo. So ikaw, bilang sa mga anong ma-advise mo dun sa mga taong nawalan na ng pag-asa? Hindi kumikita, walang ka-relationship, walang anong ma-advise mo sa kanila? Ito cliche pakinggan to because ever since naman, lagi natin naririnig dito sa ibang tao na hanggat nandito tayo sa earth at gumigising tayo everyday, may purpose talaga tayo. 'Di ba? And para sa akin, kaya ako nga ine-emphasize yung inner work and also yung connection natin with the divine. Because yun yung nagiging anchor natin in a way na sa mga moments na ang lens natin hanggang dito lang. Ang tao kasi ganun like we always use our logical mind and yung mata natin to see na parang ito lang hanggang dito lang nakikita ko. Pero pagka rooted ka sa sarili mo, kilala mo yung sarili mo and you are very connected with the divine, it's so easy for you to surrender. Surrendering means hindi na wala kang ginagawa. Pero you know na in anything that you do, guided ka. So hanggat gumigising ka everyday, may purpose ka. So hindi mo man nakukuha yung gusto mo. Let's say nagmamanifest ka ng love life. Nagmamanifest ka ng bahay, ng career, na dinedesire mo, hindi ibig sabihin hindi mo pa siya nakukuha ngayon doesn't mean na hindi siya darating. Hindi mo alam, ito lang pinaka-evident din sa life din namin ng husband ko na your life can change at any given moment. Yes. So, pwedeng ngayon, walang-wala ka, pagising mo bukas, meron bigla. Papaano? Yun nga yung mystery And yun yung exciting. Yun yung exciting na part And hindi naman natin trabaho to know the how. We just need to know where to put our focus or our energy in the present moment. So yung overthinking, it doesn't give you anything. Like, hindi kanya matutulungan. Yung pag nag-overthink ka na bukas, okay lang na iplano mo. Syempre ipaplano mo isa-isa na anong gagawin ko next week, the week after that. Pero yung overthinking na yung ino-overthink mo na yung parang next bukas ito gagawin ko. What if ganito? Paano kung hindi mag-show up si ganito? Paano kung mahulog yung marami ka ng what if, hindi siya nakakatulong sa'yo. So yun, kung nawawala ng hope ka, the fact na na gumigising ka araw-araw and humihinga ka, binigyan ka pa rin ng buhay ng Diyos, ibig sabihin, meron ka pa rin another shot of life. Ibig sabihin, mas malaki pa rin yung chance na makuha mo yung gusto mo, na maibigay ni God sa'yo yung dinedesire mo or pinagpe-pray mo. Mismo. So, paano ngayon yun? Halimbawa, ano yung
dapat i-improve ng mga lalaki ngayon sa nakikita mo sa society natin? Let's start with the lalaki, later yung babae. Okay. I-improve nila. Na sa sarili nila. Okay. For me, feeling ko yung adversity quotient nila, yung EQ nila. Because I feel like most men these days, siguro dala na rin na ng technology natin or like ng buhay natin in generation natin na everything is given so easily. So kaya hindi sila sanay na hihirapan, hindi sila sanay na pinaghihirapan yung isang bagay, ganon. So para sa akin, para ma-heighten mo yung adversity quotient mo, you practice discipline. And yung mindset mo kailangan iayos mo through sa mga, yun nga, yung discipline na ginagawa mo everyday. As simple as, yun nga, magko-commit ka sa mga bagay na sinasabi mo and you have to do that. Diba? Maraming bagay to practice discipline eh. Diba? Workout. Pero yun na yung parang pinakamadali. You have to start from the small things. So, every day, kung kunyari, nag-commit ka na, o araw-araw, magbabasa ka ng let's say ng 1 page ng, kunyari, meron kang self-help na book. Sayang, magbabasa ka ng at least 1 page nun. You have to commit to that, diba? So, yun, putting yourself, para sa akin sa mga lalaki, putting yourself sa mga uncomfortable na position, situations. And I see that naman kasi sa husband ko din. Like, kaya nga, ganun na lang din yung pag-submit ko din sa kanya and yung pag-rely ko sa kanya. And I really see him as a leader. Because nakikita ko rin how he handle his emotions, how he handle himself, papaano niya inaayos yung disiplina niya sa sarili niya, sa pagkain niya, sa workout, or kung ano man. And whenever I see him na pagka may ganong klaseng disiplina, it makes me want to submit more and to rely sa kanya. And number 2, dalawa. Number 2, connection with the divine. It's so important for me. Like, eto hindi mo maririnig sa akin to before. Kasi I feel like given na siya. Pero recently, na-realize ko, sobrang importante pala nun. Kasi now na we are nasa phase na kami both kami, husband ko tsaka ako, nasa phase kami talagang we give time na mag-devote. We give time na magkaroon talaga ng connection with the divine. Every time nakikita ko yung husband ko na he's so devoted and he's so committed sa connection niya with the divine, with God. Okay na ako, parang feeling ko sobrang secured ko na. As long as meron siyang ganun, like yung faith niya is so strong, it's so hindi ko siya ma-explain through words, pero it gives me that kind of security na hindi ako pababayaan ng tao na to. And every decision that he'll make, it's already guided. So ako naman, I'll just have to lean on and trust him na whatever it is, kahit hindi ko man naiintindihan yung iba niyang pagde-decidean or decision, yung faith alone, yung faith niya with God, it makes me want to submit also to Him. Whenever I submit to Him, I am also submitting myself to God. Mismo. Sa mga babae naman? Advice ko sa kanila, to improve ba? Same? Yeah, to improve, yeah. Madami kasi. So basically, it's the same eh. Meron lang siguro slight differences. Pero more on ako sa akin, bilang wife na ako ngayon, diba? Ayusin or like i-work on natin din yung feminine energy natin. Because a lot of women now is vibrating sa masculine energy. And feeling ko na nagugulo siya. Both sa lalaki, kunyari may partner ka, may asawa ka, ang gulo din sa life nung lalaki and at the same time sa'yo, saan ba ako magsastand? Na-realize ko kasi na before, lumaki kasi ako sa environment na sobrang hyper-independent na mga babae. And I felt before na dapat ganon, na it's a strength. And I feel like pagka nag-lean towards ka sa feminine energy mo, it's a weakness. But I realized there's really power
when you embody femininity. Yung magnetism na meron yung femininity, nandun siya. So every time na ino-acknowledge ko na ako bilang babae, hindi naman yun parang maging vulnerable ako or mag-vibrate ako ng feminine energy. Magre-rely na lang ako palagi sa husband ko or parang hindi ko na kayang tumayo sa sarili kong paa. It's not like that naman eh. Pero more on like you are exploring your truest strength bilang babae. Kasi at the end of the day, meron pa rin mga bagay na tayo bilang babae, hindi naman din kaya ng mga lalaki, gets? Parang may mga times na yung mga lalaki, even if you are the leader in the physical, there are still things na hindi nyo maibigay sa sarili nyo, nakakailanganin nyo ng energy ng isang babae, na yung babae yung makakapagbigay para magkaroon ulit kayo ng fuel to navigate 3D or to navigate the physical life. Yun. So, yun, for me, number 1 is embodying ulit yung remembering how to be a woman again. And realizing that there's strength behind it. Hindi siya weakness. And number 2, emotions. Ang number 1 kasing struggles din ng mga babae is handling their emotions. Kaya nga, di ba, lagi sinasabi yung mga babae, like, may toyo, lahat na babae may toyo, di ba? Laging merong siguro nasasabi nila yon is because paiba-iba ang isip ng mga babae. Minsan, ikaw na mismo, hindi mo alam kung anong nararamdaman mo. And if hindi mo ganun kakilala yung sarili mo, if you don't have the awareness, hindi mo ganun kakilala yung sarili mong emotions, saan nanggagaling yan, instead na nagiging gift ka sa ibang tao, nagiging burden ka. So, kunyari sa partner mo or even let's say sa family mo, pag uuwi ka, instead na ikaw, ang babae kasi nagbibigay ng kulay yan palagi eh. 'Di ba? Nagbibigay ng color sa life ng anyone. So, instead na ikaw yung uuwi sa bahay, flower ka, like parang ikaw yung kulay, yung color, nagbibigay ka pa ng burden sa kanila kasi yun yung na-emit mo na energy. Yun. So, it follows na lang. Yun, at the same time, yung connection din, same lang din. Connection din with the divine. Yun. Ano masasabi mo dun sa mga babae na parang hindi ko na kailangan ng lalaki? Hindi ko na nang magpo-provide sa akin eh. Parang ganon. Ano yun? It's rooted from a deep trauma. I feel. Kasi whether we like this or not, talagang we kailangan talaga natin, we really need a man in our life in a sense na coexist no? We have to coexist with one another. The same way din naman ng lalaki, 'di ba? So meron kayong mga bagay na nagagawa na kayang ibigay ng babae. Kami rin, may mga bagay na nagagawa or na hindi na nakakailanganin din namin ng presence ng isang lalaki. So feeling ko yung mga babae nagsasabi noon na hindi nila kailangan ng lalaki sa life nila, it's coming from a deep trauma na I don't know kung ano yung napagdaanan nila before. But one way or another, pwedeng ma-feel nila na okay naman ako kahit wala. But still, life would be different pa rin if they have someone na yung lalaking kayang maging leader sa life mo. Syempre, hindi lang naman basta-basta kung sino-sinong lalaki lang, di ba? Yung someone that would help you do your mission. Kasi lahat tayo, I believe, meron tayong mission dito. And we're not meant to do life alone. Mismo. Di ba? Mismo. So, ibig sabihin, yung mga babae na yung nangyayari ngayon, ano masasabi mo dun sa tipong yung mga babae, pag sinabi mong, mag-alaga ka, alagaan mo yung asawa mo, anuin mo, i-nurture mo, parang feeling nila ino-oppress sila. Kinakawawa sila. I don't see it that way naman because feeling ko baka hindi lang nila na-appreciate as much yung presence ng husband nila. Kasi for me, I'm just speaking from my own experience and isa sa pinaka-favorite ko na duty as wife is to really cater sa husband ko, to nurture and to, alam mo yun, maasikasuhin siya. And I do that because ang sarap asikasuhin and alagaan ng taong deserving
for me. So, feeling ko depende rin sa partner din nila yon. The reason why siguro nasasabi nila yon is baka kasi yung partner nila batugan. Oo, di ba? hindi natin alam, maaari, di ba? Pero baka kasi, alam mo yon, hindi sila nandun sa ideal na na relationship. So ako naman, the reason why, siguro baka kung ganun din yung yung partner ko, baka mawawalan din ako ng gana. Alam mo yon, baka hindi maano rin sa loob ko na ano ba tong sinaserve ko parang or inaalagaan ko, hindi man lang ako iniintindi, hindi man lang mag-connect sa akin. Alam mo yun, uuwi ng bahay, di man lang kahit mag-thank you or like, alam mo yun, na i-date man lang ako paminsan-minsan. Wala. So parang nakakawala ng gana. And like, sabi ko nga, based lang sa experience ko, sa husband ko, the reason why I'm so motivated every time na alagaan siya and mag-cater talaga sa kanya is because I feel like deserve niya and I wanna give this to this person kasi deserve niya yung ganitong klaseng love and care from me. Ganon. Ano yung qualities ng lalaking makaka-attract ng better relationships sa tingin mo? Ng lalaki? Sinabi mo na, emotional quotient. Okay. Ano pa? Adversity quotient. Adversity quotient, sorry. Yun, emotional quotient is so important for me, kasi syempre given na yan. Kailangan may provider mindset, leadership. Pero for me, pinaka mahirap yung emotional quotient, yung EQ. Kasi di ba naturally ang lalaki, they're very logical naman talaga. And they're not really used to attuning to their own emotions. Pero sobrang importante nun sa isang babae. Actually, sa isang babae, ano siya sa amin, yung meron tinatawag na emotional intimacy. No, so sa babae, yun naman yung pinaka-importante sa amin. I feel like feeling ko lang siya, hindi lang sa akin. Like I don't know sa ibang babae, pero yung iba rin nakakausap ko, pagka in-explain ko sa kanila to, nasasabi nila, oo nga no, hindi na na-realize, pero oo nga no, when you say emotional intelligence or emotional quotient, gaano ba naiintindihan ka ng partner mo emotionally? So, example, nagsabi ako, di ba parang normal naman yun sa babae. Sometimes when I say something, nag-vent out ako sa'yo. Meron pa yung deeper meaning. Sometimes hindi rin namin ma-explain kami mismo. And yung someone na kayang intindihin ka emotionally and i-acknowledge, yung bago ka bigyan ng solusyon, inintindi niya muna or vinalidate niya muna yung naramdaman mo. Sobrang big deal sa isang babae yun. Parang doon mo as babae, parang doon mo nafe-feel na heard ka. And nabavalidate kasi yung nafe-feel mo and hindi ka lang baliw-baliwan dyan or sasabi na nababaliw na to. You diba? feel seen. You feel seen, you feel heard, and then you feel loved. Doon mo nafe-feel na okay, parang I matter. Ganon. So, for me, importante na ang lalaki merong emotional intelligence, and for a guy to be able to give that, kailangan marunong din ang lalaki to be attuned with their own emotions. Kasi hindi mo siya maibibigay na hindi mo kayang ibigay mo na sa sarili mo. Yes. Kailangan mo nang i-work on mo yun sa sarili mo. Meaning to say, kailangan maintindihan mo na sometimes being vulnerable is okay. Diba? Feeling your pain, feeling your emotions. Sometimes when you cry, it's okay. Part yan ng pagiging tao, hindi yan about sa gender. Hindi porket lalaki ka, hindi ka pwede umiyak. Ikaw babae ka, allowed ka. Hindi siya about gender. Yes, it's about totoo. you being human. Agree. Na dapat pa-release mo yan, yung emotions Yes. mo. And then, pag nagagawa mo na yun sa sarili mo, mapapansin mo, even without you trying, kaya mo na ibigay yun sa kung sino man yung maging partner mo. And mafe-feel mo lang sa isang babae, parang there's something about you that separates from other men. Now, which is yung ability mo to understand true emotions. Galing.
Ay nako, haba nito. Madami pang nasarap ng kwentuhan namin ni Kay. Sobrang pero magkikwentuhan pa kami off-cam. So After. kailangan na namin tapusin to. Yes. So okay, please promote. How can they reach you? Yung mga nanonood nitong Do You Think? Yes, thank you so much guys for watching. Syempre yung first episode ko dun kay Tio Bray podcast pa yon. So nakita ko ang daming nanood sa inyo and thank you so much for supporting that. And sana i-support nyo rin tong episode with Do You Think podcast. And you can find me in my TikTok, Instagram, and YouTube. My name is Kay Shakti. Yun lang. Thank you so much guys. Oh, guys, follow nyo. Healer din si Kay. Madami rin siyang. Kung titingnan nyo yung TikTok niya, especially babae, lalaki, madami kayong matututunan about manifestation, relationships, Actually, basically spiritual siya. Yeah. So, yun talaga yung isa sa mga kasama ko sa community din. And ako maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, at syempre, subscribe dito para mag 100,000 naman tayo. At syempre, follow din sa Spotify. Rate nyo rin yung podcast. So, ito nga pala si Tio Bray. Kasama ko syempre si Kay Shakti. Maraming salamat sa panonood. See you on the next video.